Ito na po, nagbanta po mga kabida ito hong Senate Impeachment Court na papatawan po nila ng contempt ito hong House Prosecution po mga kabida, kung patuloy pong magmamatigas dito ho sa hindi ho nila pag-submit ng pleadings o reply doon po sa kanilang utos matapos pong narimad mga kabida ng impeachment court ito hong articles of impeachment diyan po sa House of Representatives po mga kabida. Ito po yung sinabi po ng spokesperson mismo ng impeachment court na si Attorney Reginald Tungol matapos pong lumipas ang ilang araw po mga kabida matapos matanggap ng House ito hong articles of impeachment. Okay? Ito, pakinggan muna natin ito hong sinabi po ni Attorney Reginald Tungol patungkol ho sa possibility po na magpataw po ng contempt ito hong impeachment court mga kabida. Narito po. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatigas sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi igagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan niya ng sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron mang mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially informed po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa
sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. Kasi, it is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Ayun. So, may possibility po, kung patuloy hong magmamatigas po itong House, particularly ito hong prosecution po makabida, po, dito ho sa pag-submit po ng pleadings o reply, doon po sa order po ng korte. Actually, dalawa lang po yun eh. Unang-una, ito hong certification. Isa-certify po ng House na yung kanila pong itinansmit na articles of impeachment ay hindi ho lumabag doon po sa saligang batas po natin, particularly doon po sa 1-year bar rule, sa pagsampa po makabida ng impeachment complaint dyan po sa House of Representatives, mga kabida. Pangalawa po, although yung pangalawa po, gagawin lang po ito, pag mag-umpisa na po ito hong 20th Congress, kasi certification pa rin yun, isa-certify po ng 20th Congress na sila po ay willing na ipursu, pagpatuloy ito hong impeachment case, laban po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Ang masaklap lang po dito, mga kabida, posible hong buong House of Representatives, ang papatawan po ng contempt ng Senate Impeachment Court kung magkaganon, Kasi ho, unang-una po, may kapangyarihan po, ito hong impeachment court na maglabas po ng contempt order, Batay ho dito sa kanila pong rules of impeachment po, mga kabida, Okay, dito ho sa rule number 7, that the presiding officer and the court itself can actually cite for contempt any parties that would disrespect the court, Although sinabi po ng House of Representatives prosecution panel po, mga kabida, na hindi daw pagsuway yung hindi ho nila pagtanggap dito ho sa articles of impeachment, Kasi may motion kasi ito hong House of Representatives during the last day of the session ng 19th Congress na hindi muna tatanggapin ng House of Representatives, mga kabida, ito hong articles of impeachment dahil ho kailangan muna nila ng explanation mula sa impeachment court. Matakin nyo, humingi pa po ng explanation. Ang tanong po dyan, sino ba sila na humingi po ng explanation sa korte, mga kabida? Ang korte pa mag-explain patungkol ho dito? Okay? May nabasa kasi ako, mga kabida, na iginigiit daw nitong House prosecution, na bakit daw ganito na magkapantay lang man daw ito hong House at saka Senado, mga kabida. 'Di ba? Pero sa aking pagkakaalam po, hindi ho magkapantay yan eh. Kasi unang-una po, kung Senado at saka House, yun, magkapantay yun as legislative bodies, Pero iba ang sitwasyon po ngayon eh. Kasi po, ang Senado po, mga kabida, ay converted na po bilang impeachment court. At saka ang House of Representatives ay magsisilbi bilang prosecution or prosecutors, mga kabida. So, paano ho magkapantay yung dalawa? Korte ang isa, tapos prosecutor ang isa, Hindi talaga magkapantay, tatalima, susunod talaga sa utos ito hong prosecution. Okay? Doon po sa korte. Okay? Kaso lang po, ang nangyari, unang-una po, hindi ho nila tinanggap. Anong ibig sabihin po niyan? Okay? Isa hong paglabag, hindi ho pagsunod sa utos, mga kabida. Disrespectful. Okay?
yung ginawa ho mga kabida ng House of Representatives. Okay? Simple lang po yung hiningi po eh. Pag-submit po ng pleadings o reply. Ganun lang po yun. Pero ilang araw na pong lumipas po mga kabida, no? Oh, walang reply na natanggap, walang sagot na natanggap ito hong impeachment court. Kaya naglabas po ng statement ito hong impeachment court, ano, sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson na kung magpapatuloy na sumuway ito hong prosecution or di kaya ito hong House of Representatives, eh baka mapilitan pong maglabas po ng contempt order, no? Ito hong impeachment court laban ho sa kanila, mga kabida. Remember, isa po sa mga kini-question po mga kabida nito pong House prosecution, ito hong pag-remand ano, ng impeachment court sa articles of impeachment. Ano? Kasi ho, wala daw karapatan ito hong impeachment court, ito hong mga judges na mag-motion. Kasi ho, yung motion daw, eh dapat gawin daw mga kabida either ng prosecution or ng defense. Ano? Katulad ho ng mga proceedings ano, dyan po sa regular courts, mga kabida, yung judicial courts. Ano? Okay? Ganun daw yun eh. Pero ito po yung sagot, mga kabida, no, ni Attorney Tungol, okay, sa kanya hong pahayag, ano po. Ito, babasahin ko lang po, mga kabida, no. The court has the power to act motu proprio, meaning even if no party makes a motion, the court also has the power to act only when there is a motion, the court will act in contempt. Ayan, said Tungol in Filipino, mga kabida. No? So malinaw po, may motu proprio power po. Ano? Ibig sabihin, they can act even without a motion coming from both parties. Okay? So pwede ho silang umakto kung halimbawa, doon po sa ginawa po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida, no? Na siya mismo yung nag-motion ano, na ibalik doon po sa House of Representatives ito pong articles of impeachment. Okay? Kahit na po, dapat ang gumawa po nun, mga kabida, ito kung defense, ano? Pero meron po silang kapangyarihan eh, according to the rules. Okay? Na they can act motu proprio. Ibig sabihin, kahit na po kahit na walang magsabi po sa kanila. Okay? They can still act because they have the power to act motu proprio, mga kabida. Yun ang hindi ho naintindihan po ng prosecution. Okay? Kaya nga, unique itong unique itong impeachment court eh. Okay? The term itself unique. Eh wala hong katulad po, mga kabida, no? Kahit na sa mga regular courts, hindi po ganun eh. Iba ang impeachment court. They can act itself, mga kabida, no? Within the bounds of the rules. Yun yung malinaw po, ano? Kaya nga, dami hong mga retired justices po, ano, na sumang-ayon po sa ginawa ho ng impeachment court. Because according to them, even former Justice Adolf Ascuna, nung sabi po niya, ano, ang ginawa ho ng impeachment court ay allowable, meaning within the bounds of the Constitution and within the bounds of the rules of the impeachment court, ano, mga kabida. Kahit na po silent po doon ho sa Constitution, yung pag-remand, ano, mga kabida, pero within the bounds pa rin, doon ho sa kanilang rules. Okay? So, hindi ho lumabag eh. Eh, ang problema lang po, kasi mga kabida, ang naglalabas po ng mga pahayag, eh, hindi po mga abogado eh. Okay? Hindi po nila naintindihan yung batas po ng impeachment, ano, mga kabida. Mismo ang author po ng impeachment provision, ano, diyan po sa ating saligang batas po ang nagsabi na po, ano, na allowable yung ginawa po ng impeachment court, ano, eh, bakit kini-question pa rin, mga kabida? Okay? Kini-question pa rin ng prosecution, ano? Isang akto po yan ng disrespect, ano, yung ginawa po ng prosecution po, mga kabida. Lalong-lalo na po, yung hindi ho nila pagtanggap po ng articles of impeachment,
act of disrespect yun. Okay? Nararapat lang po, mga kabida, na patawan po ng contempt ito hong prosecution o di kaya the whole House of Representatives po, mga kabida, dahil ho sa kanila pong ipinakitang hindi ho pagrespeto sa utos po ng impeachment court. Okay? So, yun po. Nag-aantay po ang impeachment court. Kailan po sila mag-submit po doon ho sa kanila pong reply, mga kabida, no? Okay? Baka po ito po yung magiging dahilan po, kung bakit po maibasura po itong kaso po ni VP Sara dyan po sa impeachment court po, mga kabida. Hindi ho pwedeng mangyalam dito, ito kong Korte Suprema. Unless, kung meron pong question doon ho sa kanila pong rules. Okay? Kasi pag question of laws o question of rules, mga kabida, pwede hong mangialam ang Korte Suprema po dito, Pero pagdating ho sa execution po, mga kabida, ng impeachment court, hindi po pwede kasi malinaw po sa saligang batas po natin, na ito hong mga senator po natin, mga senador, ay the sole judges po, dito ho sa impeachment case, po, laban ho sa impeachable officer po, kagaya ho ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? So, yun lang po, para po sa inyo, po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida, dito ho sa hindi ho pagsunod at submit po ng reply ng prosecution, dyan po sa impeachment court, mga kabida, Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.